Magandang araw mga kamansab. Maraming salamat sa pananatili. Huwag mong kalimutan mag-like, comment at subscribe. Baka ikaw nang susunod na ma-shoutout. Muli, hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang mga kapanapanabik na kwento. Ang kwentong ito ay pinamagatang Pulis Matulis. Magandang araw mga kamansab. Ako nga pala si Joseph, 23 years old, at si Kuya Alfred naman ay ang pulis na nakilala ko nung mangupahan siya sa pinaupahan naming bahay. Nasa around 37 years old, may 2 anak na naiwan sa probinsya. 5'9" ang tangkad, moreno, makisig ang pangangatawan, at ang higit sa lahat ay ang mansab niyang bakat na bakat. Totoo naman talagang gwapo si Kuya Alfred. Hindi ko naman maitatanggi yon. Madalas ko siyang napapansin sa umaga kapag papasok na ito. Dahil ang pintuan niya ay nakaharap sa bintana namin. Lagi ko talaga siyang inaabangan kapag aalis na siya, dahil lagi kong nasisilayan yung mansab niyang nakabakat sa pit niyang uniforme. Na talaga namang nakakapanghina kapag pinagmamasdan. Pero bukod sa pag-alis niya, ang isa ko pang pinaka-aabangan ay ang paglabas niya pagkatapos maligo. Dahil ang CR ng inuupahan niya ay nasa labas katabi ng pader na inuupahan niya. Kaya kapag oras na sa paglalaba o paliligo ay kailangan niyang lumabas. Araw ng Lunes, alas 5 ng umaga. Maaga akong nagising dahil may trabaho din ako na kailangan umalis ng 7 a.m. ng umaga. Habang nag-uumagahan ako ay bahagya akong binuksan ng bintana para na rin masipat si Kuya Alfred. Hindi naman ako nabigo. Dahil maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto nito at lumabas ng tanging manipis na boxer short lang ang takip ng balat nito. Alam kong maliligo siya dahil habang papasok siya ng banyo ay may nakasabit din itong puting tuwalya sa balikat niya. At ang bukod tanging umagaw ng atensyon ko ay ang nakataas noon niyang mansab na animoy nakasilip na sa garter boxer nito. Habang naglalakad ito papasok ng banyo ay napatingin ito sa bintana, dahilan para magtagpo ang mga paningin namin. Bigla itong ngumiti at bahagyang napailing at nagpatuloy sa pagpasok ng banyo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya sa mga bagay na yun. Ilang minuto pang lumipas ay bigla itong lumabas ng banyo habang nakatapis ng puting tuwalya. Nakakagigil talaga yung kagwapuhan niya. Basa ang buhok, amoy sabon, dagdag pa yung mapupula niyang labi. Sinabi ko talaga sa sarili ko na balang araw, maakain ko rin ito. Habang naglalakad dito papasok, ay muli itong napatingin sa bintana. Muli siyang ngumiti at muling umiling. Siguro kaya nagawa niya yun ay napansin niya na tuwing umaga ko na lang siya inaabangan. Pero okay lang yun. Yun naman talaga ang plano ko, yung mapansin niya. Ilang araw pang lumipas, habang naglalakad papasok ng bahay, galing sa trabaho, ay may biglang bumati sa akin na agad ko namang nilingon. Kumusta? Pagod ka ba? Si Kuya Alfred pala. May daladalang bote ng Red Horse
na malaki at plastic ng yelo. "Uy kuya, ikaw pala. Kala ko kung sinong pogi." Agad naman itong napangiti at napailing katulad ng reaksyon niya kapag nakikita niya ako tuwing umaga na inaabangan siya. Mabilis niya naman akong inaya ng, "Tara Joseph, wala ka naman atang pasok bukas dahil linggo. Tara, punta ka sa bahay. Chat tayo." Pag-aaya nito sa akin na agad ko namang sinang-ayunan. "Oo ba kuya? Libre mo naman eh." Pabiro ko. Maya-maya pa, matapos kong makapaglinis at makapagpalit ng suot, ay agad naman akong pumunta kay Kuya Alfred. Habang nasa pinto ako, ay napansin kong nakaupo si Kuya Alfred sa kama niya at bahagyang nagkakamot ng mansab niya. Nang makita ko yun ay bahagya akong nagtago para patuloy kong masilayan ang ginagawa niya. Hindi naman nagtagal ang mga bagay na yun, kaya mabilis siyang tumayo para maghanda ng baso. Bigla niya naman ako napansin at mabilis na inayang pumasok. "Oh Joseph, nandiyan ka na pala. Tara, pasok ka dito." Pag-aaya niya. Agad naman akong pumasok at agad na naupo sa sahig. Dahil wala naman siyang upuan at tanging kama lang, dahil ang kwartong inuupahan niya ay para lang sa kanya lang. Nung napansin niyang nakaupo ako sa sahig, ay agad niya akong pinatayo at pinaupo sa kama niya. "Uy, ano ka ba Joseph? Doon ka na maupo sa kama." Kaya agad naman akong tumayo at sinunod siya. Maya-maya pa ay inilapag na ni Kuya Alfred sa mesa ang 2 bote ng Red Horse at yelo na nasa baso. At mabilis niya akong inaya na simulan na namin. At ako na magtanggero. Kaya mabilis kong nilagyan ng beer ang baso at agad inabot sa kanya. Agad ko naman napansin na walang pulutan, kaya mabilis ko siyang tinanong, "Uy Kuya Alfred, di ka ba namumulutan?" Agad naman niya akong sinagot ng, "Huwag ka na mamulutan, mamaya na lang." Habang nakangiti ito at nakatingin sa akin. Sa isip-isip ko, alam na siguro ni Kuya Alfred kung ano ang pagkatao ko. Hindi naman ako nagkamali dahil matapos ang ilang pag-ikot ng baso ay parehas na kaming may kaunting tama. Maya-maya ay mabilis itong tumayo at biglang tinanggal ang pangitaas niya dahil sa pawis. Maya-maya pa ay mabilis niya rin sinunod ang short niya, kaya tanging manipis at maluwag na boxer lang ang natira. Lahat yun ay nasilayan ko dahil magkatabi lang naman kami ng inuupuan. At yun nga, ang kanyang kama. Matapos nun, ay mabilis naman siyang bumalik sa pagkakaupo. Maya-maya pa, habang papainom ako ng tagay, ay bigla niya akong tinanong ng, "Joseph, gusto mo ba?" Habang nakatingin ito sa akin at bahagyang nakangiti. Nagulat ako sa mga tanong niya dahil hindi ko inaasahan yun. Hindi pa man ako nakakasagot sa tanong niya, ay bigla muli siyang nagsalita. "Alam mo Joseph, matagal ko nang napapansin na tuwing umaga, pag maliligo ako ay lagi kang nakatingin sa mansab ko. Minsan naman, pag nagkakasalubong tayo, yun at yun pa rin ang tinitignan mo. Alam ko naman na bading ka, kahit di mo sabihin sa akin. Kaya huwag kang mahiya na magsabi sa akin
kung gusto mo ng mansab ni Kuya Alfred. Kasi matagal-tagal ko na rin na di nakasama yung misis ko. Kaya nami-miss ko na rin kahit paano ang pumasok ng kuweba. Kaya ikaw, Joseph, pwede ka ba? Matapos kong marinig ang mga sinabi niya ay para ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob at bigla siyang halikan. Nung una ay napansin kong nabigla siya, pero dahil na rin sa mga sinabi niyang pananabik kanina ay unti-unti rin itong lumaban, dahilan para dahan-dahan akong mapahiga. Ilang minuto kaming nanatili sa ganong posisyon. Maya-maya pa ay napansin kong marahan niyang tinatanggal ang aking taas habang patuloy akong nilalasahan. Sa isip-isip ko ay napakaswerte ko dahil sa isang pulis ako napunta at parang ginagawa pa akong tunay na babae sa mga oras na yun. Ilang minuto pang lumipas ay at sa mga pangyayaring naganap ay malaya na naming napagmamasdan ang lahat-lahat. Hindi ko na rin inaksaya ang mga oras kaya mabilis kong nilasahan ng mansab ni Kuya Alfred. Hindi naman ako nabigo dahil sa pagkakataong iyon ay pinaubaya sa akin ni Kuya Alfred ang laman nito. Maya-maya pa ay hindi na siguro nakapagpigil si Kuya Alfred dahil sa mga pagkakataong ito, mabilis niya akong napasunod sa lahat ng utos niya at mga ginagawa niya. Hindi ko rin alam bakit ganun na lamang ang nararamdaman ko dahil sa lahat ng mga bulong niya ay agad kong sinusunod. Maya-maya pa, habang malayang nakahiwalay ang mga paa ko, marahan siyang pumasok. At sa pagkakataong iyon ay ramdam na ramdam ko ang mansab niya. Wala na akong magawa pa, kaya pinaubaya ko ng lahat kay Kuya Alfred. Marahan naman sumayaw si Kuya Alfred para simulan ng lahat. Sa pagkakataong iyon, habang sumasayaw kami ay malaya akong napagmamasdan ng kagwapuhan ni Kuya Alfred. Iba-iba ang pakiramdam na nararamdaman ko. Masakit, kilig, masarap, hapdi, at iba pa. Maya-maya pa ay biglang napahinto si Kuya Alfred at bigla itong tumayo. At mabilis akong hinila dahilan para mapadapa ako. Habang nananatili sa ganong posisyon ay bigla siyang pumasok muli at mabilis na sumayaw. Sa pagkakataong ito ay sigurado akong hindi na ako makakawala pa dahil wala akong lakas na gawin yun dahil sa bigat niya. Maya-maya pa ay naramdaman ko ng mainit na kape na nagmumula sa mansab niya at marami nitong napadapa sa akin. Ramdam ko rin ang paghahabol ng hininga ni Kuya Alfred, pero ramdam ko rin ang saya na naibigay ko sa kanya dahil bahagya itong napangiti at napatingin sa akin. Matapos ang lahat ay mabilis kaming naglinis at nagpaalam sa kanya. Hindi pa man ito ang mga karanasang naibigay niya sa akin at ganon din ako. Muli kong ibabahagi sa inyo kapag may sapat na oras na muli. Mga kamansab, maraming salamat po. Joseph.